Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 5 textbook, page 67 to 68 for reading. 사비 sa number 1, 다음은 문화 유산에 대한 바람직한 내용과 태도입니다. Pag sinabing 태도, it means attitude. 내용, again, ang ibig sabihin is content, pero in this case, it can also mean ideas. Ayan. Tapos baramjikhan, ibig sabihin po niyan is desirable, sa Tagalog, kaaya-aya. Ano yung similar term for baramjikhan? Pwede nating isipin yung 좋은 or 올바른, proper. So, ito daw yung mga kaaya-aya or magagandang ideas and attitude about sa cultural heritage. So, 이것이 어떤 의미가 있는지 이야기해 보세요. So, pag-usapan daw natin or discuss natin kung ano ang ibig sabihin ng mga yan. So, first, 유적지를 탐방하다. So, 유적지 means historical site. Historical site or sites. And then, 탐방하다 means to visit, no? Yan, parang pag nag-field trip. Yan. So, 유적지를 탐방하다, visit historical sites. And then, 세계 문화유산으로 지정하다. So, yung 지정하다 muna, it means designated. Yan. Designated as World's Cultural Heritage. Okay, so parang siya ay naitalaga bilang World Cultural Heritage. So, sa atin, ano ba yung mga naitalagang cultural heritage sa atin? Banawe Rice Terraces. Ano pa? Tapos, 문화재를 보존하다. 보존하다 means to preserve. Yan. So, i-preserve daw or protektahan yung mga cultural assets or relics natin, no? So, cultural assets. 문화유산을 전승하다. 전승하다 means to pass on, maipasa or maipamana. Yan. So, ipasa daw sa mga next generation yung cultural heritage. So, sabi dito, no, 문화재를 잘 보존해야 합니다. 문화재는 역사적인 가치가 매우 크기 때문입니다. So, we must properly preserve cultural heritage. Kailangan nating protektahan or pangalagaan yung ating mga cultural heritage. Bakit? Kasi meron silang malaking historical value. 역사적인 가치. So, 역사적인 historical 가치 value. So, yan. Sabi, yung mga yan, cultural heritage, may mga malalaking historical value. So, dito naman tayo. 역사적인 가치가 크다. So, same lang nung sa example na sentence, no? So, yung great historical value. Sige, yan na natin. Sulat natin. Yan. And so, yung 크다 dito, big or great. Next, 조상에게 받은 것을 후손들에게 물려주다. So, 물려주다. Yan, para siyang similar nung 전승하다. Kasi diba 전승하다 to pass. Yan. Ito naman, pass on na. Pass down pala siya. Pass down. Yan. So, dito 물려주다, i-pass down din yan, no? Yan, ibigay sa mga next generation. Okay, so pass down. Huson, yung sumunod na generation na yan. Okay, so descendants. Tapos yung 조상, sila naman yung ancestor. Okay, so parang passing down sa mga descendants kung ano man yung mga na-receive natin mula sa mga ancestors. Okay, and then 그 시대의 분위기를 생생하게 느끼다. To feel. 생생하게, ibig sabihin, you vividly feel something, no?
na para bang nandun ka din sa lugar na yon. So, halimbawa, pumunta ka sa Gyeongju, di ba maraming historical sites doon, yung mga temple doon. So, pag nagpunta ka doon, mafe-feel mo na para kang nabuhay sa panahon na yon kasi nga, makikita mo, mafe-feel mo yung atmosphere ng temple during that time. So, 그 시대의 분위기를 생생하게 느끼다, again, vividly feel the atmosphere of that era or that time. And then, 세계적으로 역사적 가치를 인정하다. So, to be recognized, no? Yan. So, 역사적 가치, so similar, historical value, recognize yung historical value niya worldwide or globally. So, yan. Yan daw yung mga desirable ideas. Yan. Or mga kailangang gawin or attitudes when it comes to cultural heritage. For number 2, sabi, 다음은 문화유산 아카데미에 대한 공지글입니다. 공지글, ibig sabihin post or announcement. So, marami na tayong ma-encounter na high-level words dito sa level 4. Yan. So, about sa announcement nga daw ng 문화유산 Academy. And 어떤 내용인지 이야기해보세요. Discuss kung ano yung nilalaman nung announcement na yan. So, this is the poster. Ang title, 한국의 문화유산 Academy. So, Korea's Cultural Heritage Academy. And dito, gigan, period, from March to May. Every Saturday. Desang, target audience, or para kanino yung academy na to, 한국의 문화유산에 대해 공부하고 싶은 청소년과 성인. So, 성인 means adults. Tapos yung 청소년 natin, no, mga kabataan, youth. Yan. So, yung mga matatanda or kabataan na gustong mag-aral about sa cultural heritage ng Korea. So, kung ikaw ay interested dyan, pasok ka dito. You can apply. 신청, so paano ang application? 박물관 homepage, 선착순 20명. So, dun daw sa 박물관 homepage. Yan. So, museum homepage, kung saan man yung museum na ito. And sa homepage nila, first come, first serve, at 20 katao lang, no? Tapos, biyong, how much ang babayaran? 무료. So, free. 입장료, 교통비, 개인 부담. So, ibig sabihin, free yung pinaka-klase na gagawin. So, 입장료, yung entrance fee at saka yung, syempre, transportation fee. 개인 부담, sagot mo na yan. Personal na yan, no? Yan. Tapos, 기타, so other information, 이런 강의, 탐방에 모두 참석하신 분께는 문화유산 아카데미 수료증 발급. So, anong sabi dyan? So, yung Cultural Heritage Academy certificate daw will be issued. Yan. 수료증 발급. Okay, so, be issued. Alin, yung soryo. Ayan. Soryo is different, no? Suryojong certification. So, Cultural Heritage Academy certification will be issued to those people na mag-a-apply or magpa-participate or mag-a-attend. So, kailangan, titingnan natin itong gangi. So, pag sabing gangi, lecture. So, merong 5 beses na lecture, and then meron ding 5 beses na 탐방. So, again, 탐방 is pag-visit, no? Yan. So, bisitahin nyo yung pinakalugar yung historical places. Yan. Tapos dito, ito yung mga parang itinerary. So, 1st hanggang 5th, yan, ito siya, no? Ito yung mga class or lecture. 한국어 문화유산 강의, 탐방. So, parang siya, alternate. Lecture, tapos visit ng Changdeokgung. Tapos, lecture ulit. Tapos, ang i-visit naman next is Cheongmyo. Lecture ulit. So, siguro, kada lugar. So, lugar itong mga to, diba? So, bago nyo puntahan,
Yan. Pag-uusapan nyo muna, didiscuss nyo muna, no? Lecture muna kayo about sa lugar na yan, tapos tsaka nyo explore, visit na in person. Tapos, ganun din dito, Jongmyo. Third session, about sa Wangneng yung malamang. Nakalagay dito pare-pareho, Hangguge Monwa Yusan Gangi, pero malamang about sa Wangneng yung i-discuss, no? Pagka na-discuss na sa class, then visit na sa Chuseon Wangneng. Tapos, ganun din dito. Next naman na pupuntahan is Pansori Gongyeon. Manonood ng Pansori. And last is Hangul Bakmulgwan, Korean Alphabet Museum. Okay, so yun. Yun lang yung announcement nila for item number 2. Now, for item number 3, 다음은 기행문의 내용입니다. 잘 읽고 질문에 답해보세요. So, pag sinabi pong 기행문, it means travel essay, ayan, or journey na nakasulat, no? Tapos, pwede ding travel log. Ayan. So, kung may catalog, merong travel log. Okay? So, anyway, sabi ng title, 아는 만큼 보인다. So, ibig sabihin, I, or pwede ding you, depende, no? Kung anong gusto mong gamitin. So, pwedeng, I see as much as I, again, I or you, and then no. Okay? So, yung anen from the word alda, no. Mankum, as much as, and then boinda from the word buida, see. So, kung gaano karami yung alam mo, ganun karami yung mas makikita or mas mauunawaan mo. Okay? So, dito sa first sentence, 요즘 박물관에서 진행하는 한국의 문화유산 아카데미에 다닌다. Sabi niya, nowadays, I am attending the Korea's Cultural Heritage Academy organized by the museum. Yan. So, clear tayo dyan. And then, 지난주에는 경기도 여주에 있는 영릉의 문화유산 탐방을 다녀왔다. So, sabi niya, last week, yan, nagpunta kami or we visited, as in, nagkaroon kami ng 문화유산 탐방. So, cultural heritage trip to Yeongneng in Yeoju, Gyeonggi-do. So again, para mas clear, no? Last week, nagkaroon kami ng cultural heritage trip or tour sa Yeongneng. So ito yung pinakapangalan ng lugar na pinuntahan nila. Proper name siya, no? Tapos yung Yeongneng na yon ay nasa Yeongju, Gyeonggi-do. Next, Yeongneng은 세종대왕이 능이다. So sabi niya, yung Yeongneng daw is libingan ni King Sejong the Great. Yan. So pag sinabi pong neng, no, it means grave or tomb, libingan. 조선 왕릉은 18개 지역에 40기가 있는데 영릉도 그중 한 곳이다. So sinabi niya dyan na merong 40, okay, na mga Wangneng. So ito munang Wangneng. Pag sabi pong Wangneng, royal tomb, ibig sabihin mga libingan ng hari yun, no? Yan. So, during the Joseon Dynasty, yung mga royal tomb daw, merong 40 na libingan sa iba't ibang region. Jiok is region, no? Sa 18 region. Again, dun sa 18 region na yon nakakalat yung apat na po or 40 na mga libingan ng hari at reyna, bukod sa hari, no, pati yung mga reyna kasi nga royal tomb siya, ng Joseon Dynasty. So, in-explain niya yon and sinabi niya na isa sa mga yon, 그중 한 곳이다. So, isa sa mga libingan na yon is yung Yeongneng. Yan. And specific nga na siya yung libingan kung saan nandun nakahimlay si King Sejong. 영릉은 조선 왕릉 중 최초로 왕과 왕비가 함께 묻힌 곳으로 알려져 있다. So, sabi niya dyan, Yeongneng is known as the first royal tomb of the Joseon Dynasty where a king and queen are buried together. So, 알려져 있다 means known for, no? Kilala. Known for or known as a place. So, kilala daw si Yeongneng as libingan. So, 최초로 muna. So, 최초 means unang-una. Okay, first. Pinakaunang royal tomb. Okay?
ng Joseon Dynasty. So, that's why sinabi niya dito, isa sa mga royal tomb ng Joseon Dynasty is yung Yeongnam, and kilala nga siya as pinakaunang libingan kung saan, yan, mutsin. Pag sabing mutsin, baon or naka-bury doon. Yung hari at reyna. So, Wang is king, Wang Bi, queen. Next one, 문화 해설사의 설명을 들으면서 왕릉을 둘러보았다. So, 문화 해설사. Pag sabing 해설사, yung pinaka-guide nila yan kasi 'di ba mayroon nga silang cultural heritage trip. So, yung commentator, kumbaga, or pwede ding cultural curator yan. So, yung commentator ay pinakinggan nila yung habang pinakikinggan namin yung explanation nung nag-guide sa amin na cultural commentator, yan, 왕릉을, so dun sa 왕릉, again, libingan ng mga hari at reyna, yan, 둘러보았다. Umikot kami doon, kumbaga, ikot-ikot kami. So, sila, no? Parang tour. Yan, nag-tour sila. Next. 왕이 살아있을 때는 궁궐에 있고 죽고 나면 왕릉에 묻힙니다. So, in-explain. Ito yung explanation ng commentator, sabi niya. Yung hari, kapag siya ay buhay, siya ay nasa 궁궐. So, kung, alam natin na ang gung means palace. Yan. So, kapag buhay ang hari, malamang nasa palace siya, di ba? Tapos, pag namatay na, doon na siya sa 왕릉. So, yung pinaka-tawag nila sa libingan ng hari, no? 왕릉. Yan. So, doon siya nililibing. 참고로 왕이 영혼을 모신 것은 정묘입니다. So, yung addition na explanation ni commentator, sabi niya, for your reference, 영혼 muna. 영혼 means soul. Yan. So, yung kaluluwa daw ng hari. Pero, syempre, hindi naman natin literal na maikikip yung kaluluwa, no? Yan lang yung ginamit na term. So, sa English kasi, ang sabi niya, for reference, the place where the king's soul is enshrined is called 정묘. Yan. So, yung tawag dun sa lugar kung saan parang pinangangalagaan yung, yun nga, soul daw nung mga hari, no? So, tawag daw dun is 정묘. Yung dambana ang term natin sa Tagalog. Tulad nung sa lugar namin, merong dambana ni Padre Jacinto Zamora. So, hindi naman totally yung kaluluwa ni Padre Jacinto Zamora yung nandun. Meron siyang statue doon. So, doon lang siya, parang pinangangalagaan yung image niya na nandun na, meron tayong hero na ito, si Padre Jacinto Zamora. Yan. So, parang ganun yung 정묘. So, yung mga next. 조선시대 사람들에게 왕은 절대적인 존재였지요. So, sabi, the people of Joseon Dynasty think that the king was an absolute figure. So, paanong absolute figure? Pinakamataas. So, kung sa era natin today, pinakamataas na namumuno sa bansa natin, sa Pilipinas man or sa South Korea is the president. So, yung king, yun yung tingin nila during Joseon Dynasty, no? Ayan. So, yung mga tao, they think na ang hari ang pinakamataas na posisyon. Ayan. So, yun yung ibig sabihin nito. 그러니까 궁궐만큼 왕릉은 잘 만들고 보존하는 것이 얼마나 큰일이었는지 모릅니다. Yan. So, sinabi niya, therefore, 궁궐만큼 왕릉을 잘 만들고, so, therefore, yung 왕릉 daw, which is yung libingan ng mga hari, ay ginagawa maigi yan, no? Parang hindi siya basta-basta. So, kailangan meticulous yung pagkakagawa, as much as katulad ng pagkakagawa sa mga palaces. Yan. And then, 보존하는 것이 so that's why sinabi, 보존 is to preserve. Yan. So, 얼마나 큰일이었는지 모릅니다. So, you don't know how much effort is being exerted, no, sa paggawa at pag-preserve ng 왕릉 or royal tomb. Katulad ng paggawa ng mga palaces. So, parang equal dapat, no? Hindi yung palace lang yung dapat, ginagawang maayos or meticulous yung pagkagawa. Dapat yung 왕릉 din or libingan ng mga hari at reyna. 예를 들면, 왕릉이 위치를 어디로 할지,
그 주변에 물과 산이 있는지, 왕릉의 모양과 방향은 어떻게 할지, 무슨 나무를 심고 어떤 조각상을 둘지 등에 대해 진지하게 생각을 했던 거지요. Yan, haba. Sabi niya, for example, 예를 들면, 왕릉의 위치를, so yung location nung libingan, saan siya dapat itayo or i-build. So, isa sa mga kinoconsider yung location. 그 주변에 물과 산이 있는지, dun daw sa paligid ng pagtatayuan, meron bang mul, running water? So, ibig sabihin, meron bang ilog or anything na body of water, parang sa pagpili ng bahay. Dapat sa harap may tawag dito, may running water, tapos sa likod merong bundok. So, parang ganun din yung sa paggawa daw sa libingan, no? And then, 왕릉의 모양. So, even yung shape daw at saka kung saang direction. Yan, nung libingan pa rin yan, ha? So, kinoconsider din yun, tokehalji. Tapos, musun namu를 심고. Anong klaseng puno ang itatanim? Diba, sobrang meticulous. 어떤 조각성, anong klaseng statue? 조각성, 아니고 조각상. Yan. So, syempre, diba, pag may mga design pa yun. Anong klaseng statue yung ilalagay doon? Yan. 대해 진지하게 생각을 했던 거지요. Yan, pinag-iisipang maigi yung mga yan. So, ano ulit yung mga kinoconsider? Location, kung may running water at mountain sa paligid, anong damo or anong puno ang itatanim, anong statue ang ilalagay. Yan. So, ganun siya ka-importante. And then, 왕릉에 대한 설명을 자세히 들으니까 조선 왕릉이 유네스코 세계문화유산으로 지정된 이유를 알 것 같았다. So, sabi niya, after listening dun sa detailed explanation about sa royal tombs, I felt I understood why the Joseon royal tombs were designated as UNESCO World Cultural Heritage Site. Okay, so dahil narinig niya na yung mga explanation na yan, Joseon Wangneung, so yung Joseon Wangneung, naintindihan niya na, okay, gets ko na kung bakit siya designated as UNESCO Cultural Heritage Site. So, yun po, yun, no? Ano yung reason kung bakit? And then, 조선 왕릉은 그 시대의 전통, 정치, 건축, 예술, 조경 등을 생생하게 느낄 수 있는 역사적인 곳이기 때문에 세계적으로도 그 가치를 인정한 것이다. So, dito muna tayo, 인정한 것이다, recognized. Yan. Alin ang ni-recognize? Yung value, 그 가치, that value. Okay, and then, anong klaseng value daw? 세계적으로도. So, parang globally siya, no, na-recognized. So, recognized yung value niya globally because, ayan, ano yung reason? Ito yung reason. 조선 왕릉은 그 시대에, so yung era daw ng Joseon Dynasty. And during the Joseon Dynasty, yung kanilang tradition, 전통, tradition, 정치, politics, 건축, architecture, 예술, art, tapos yung 조경. 조경 is landscaping or parang in connection with architecture, no, landscaping design. Yang mga yan daw ay 생생하게 느낄 수 있는 역사적인 곳이기 때문에. Okay, so because itong mga to daw ay you can vividly feel. Yan. So, 생생하게. Pag sabing 생생하게, vividly, or kumbaga sa Tagalog natin, para kang nandun nung time na yun talaga. Halimbawa, bumisita ka, ikaw, kasama ka dito sa trip na to, pupunta kayo sa, Yongneung pala. Tapos nung nakita mo mismo yung lugar na yon, para kang nag-time travel at na-feel mo yung mga sinasabi niya na yan, yung tradition, politics, makikita mo based dun sa, mafe-feel mo based dun sa mga nakikita mo dun sa lugar na yon. Yan. So, yun daw yung reason kung bakit siya na-recognized as yung sa UNESCO Cultural Heritage yan. Recognize yung kanyang value globally. And then, yung last paragraph natin, 아는 만큼 보인다라는 말이 있다. There's a saying that
you see as much as you know. 문화유산에 대해 배우면 배울수록 이전에는 보이지 않았던 것까지 느끼고 볼 수 있어서 좋다. Sabi niya, it's a great thing or it's a good thing na the more you learn about the cultural heritage, the more that you perceive or see the things that were invisible before. Okay, so again, no, sabi niya, it's a great thing na habang the more na inaaral mo or natututunan mo yung about sa cultural heritage, the more na mas nakikita mo yung mga bagay-bagay at nauunawaan na dati namang hindi mo nakikita or hindi mo napapansin. 앞으로도 문화유산 탐방 기회가 자주 있으면 좋겠다. So yung last, sabi niya, I hope there will be more opportunities to explore cultural heritage sites in the future. So in the future, 앞으로도, maganda sana kung mas madalas pang magkaroon ng opportunity na kagaya ng mga cultural heritage trip or tour. So that's our passage. So ngayon, sagutin natin number 1. 조선시대 사람들은 왕릉도 궁궐만큼 중요하게 여겼다. This is correct. So, kung gaano kahalaga or kung gaano kalaki yung pagpapahalaga ng mga tao ng Joseon Dynasty sa palaces, ganun din yung sa libingan or 왕릉. Number 2. 왕릉의 위치는 역사적으로 큰 의미가 없다. So, there's no great value daw. So, dito pa lang mali na, no? Kaya nga siya na-recognize as UNESCO Cultural Heritage, eh. So, ibig sabihin, may malaking value siya, no? Ayan. So, yung 왕릉의 위치는, so, yung location daw ng 왕릉, di ba? Binanggit yan kanina, isa sa mga kailangang i-consider kapag gagawin mo yung libingan or yung i-build mo siya. Location, importante. And then, 다음 빈칸에 들어갈 표현을 그래서 찾아서 보세요. 조선시대의 왕은 blank에서 살다가 죽으면 blank에 못 진다. So, ito, madali lang siya. So, ano nga ulit yung palace? 궁궐. So, kapag buhay pa yung hari, saan siya naka-reside? Sa palace. Tapos, habang nabubuhay siya at siya ay tinawag na ni Lord. Ayan. So, saan na siya mapupunta? Doon na sa 왕릉. Ayan. So, yun po yung sagot, no? 궁궐 at saka 왕릉. And then, 글을 쓴 사람에 대한 내용이 맞지 않은 것을 고르세요. So, ano yung mali? Based dun sa nabasa natin at nandito, number 1, 글을 쓴 사람은 문화 해설사의 설명을 들었다. So, yung sumulat daw ng passage na binasa natin, narinig niya yung explanation ng commentator, cultural commentator. 맞아 kayo. Yun nga yung pinapakinggan niya habang naglilibot-libot sila. Number 2, 글을 쓴 사람은 다음에도, so yung 글을 쓴 사람, no, siya yung writer nitong binasa natin. Yan, siya yung author niyan. So, 다음에도 문화유산 탐방을 갈 것 같다. So, I think, sa susunod, daomedo, pag meron pang cultural heritage tour or trip, sasama pa din daw siya. Yes, kasi anong sabi niya sa dulo, maganda sana kung magkakaroon pa ng maraming opportunity or madalas pa yung opportunity na magkaroon ng 문화유산 탐방. Number 3, 글을 쓴 사람은 조선 왕릉의 역사적 가치를 새롭게 알게 되었다. So, 새롭게 알게 되었다. So, it's new. 새롭게. And then, nalaman niya, parang bago sa kanya, yung malaman niya yung about sa 왕릉, sa Joseon Dynasty's libingan ng mga hari, na mayroon pala siyang historical value. So, this is also correct, no? So, nung una, hindi naman nila alam. Nalaman lang nila nung nagkaroon sila ng trip doon sa 왕릉 and narinig niya yung explanation from the commentator. And then, sa number 4, 글을 쓴 사람은 문화유산에 대한 공부를 시작하려고 한다. So, he or she is planning to study na about sa cultural heritage. So, wala naman pong nabanggit na mag-start na siyang mag-aral about sa cultural heritage. So, meron siyang interest before pa kasi nga, hindi naman siya mapupunta dyan kung wala siyang interest, no? Pero, there's no specific part dito na sinabing
magplano niya ng mag-aral, no, ng about sa Monokayusan. So, yung sagot natin is number 4. Yan. So, that's for the reading part ng Level 4, Unit 5.